kabila ng iringan, ginit ng Pangulo na hindi niya kikilalanin ang posibleng arrest warrant ng International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alino. Because kakaiba tong gamot na Banateros na perfume. Kahit demonyo pinalalayas nito eh. Kakaiba itong perfume na to eh. Lahat ng sakit nito napapagaling. kahit itong mga demonyo napapaalis dito. O Karen, maraming salamat po. I hear one thing and another thing and another thing and another thing. Alam nyo, Pangulong Marcos, sabi niya, I hear another thing. Naku, nakakatakot yan. Pangulong Marcos! Nakakatakot po yung ganyan. Marami ko kayo naririnig. Hindi, yun na sabi niya eh. Oh. Pakinggan niyo. Laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nasa frontline ng balitang yan si Maricel Alino. Because I hear one thing and another thing and another thing and another thing. Naku po, delikado yan. Mr. President! Nakakatakot yung ganyan. Ang dami nyo naririnig. Naku, delicate suya mga ganyan. Baka mamaya, iba na ano yan. Mapunta na kayo sa Mandaluyong yan. Sa looban. Delikado yan. Mr. President. It's all very, maraming palusot. Yan ang panibagong banat. Nako, matindi yung banat na yun. Maraming palusot. Naku po. Alam mo, ito lang masasabi natin yan. Ang taong ayaw makinig, kahit anong paliwanag mo, hindi talaga makikinig. Ganyan minsan ng mga jowa, di ba? Ang mga asawa, ganyan eh. Iyan Nabi, salamat po. Di ba, totoo naman eh. Ang mga asawa minsan, pag meron na silang nasa isip, kung ano na yun, yun na yun. Ganun na ho yun. Hindi na ho sila kahit ano bang paliwanag mo. Kunwari, saan ka galing? Di ba? Hindi, dyan lang ako sa kapitbahay. Nagiinom lang kami dyan sa kapitbahay. Pero dahil nasa isip niya, naku, nang babae ka. Kahit nakikita lang naman niya sa bintana na hindi may asawa ko nakikipag-inuman sa kanto. Ganun eh. Pag ayaw makinig talaga ng tao, wala. Kahit anong gawin mo. Sabi nga nila, mahirap gisingin ang nagtutulog-tulugan. At mahirap makinig ang nagbibingi-bingihan. Tama, mali? Di ba ho? Totoo yun. Mr. President, napakalinaw na ho ng mga issue patungkol ho dyan sa China. Napakalinaw na ho, Mr. President. Status quo as is where is. Ibig sabihin, walang binago sa nakaraang agreement. Ano ho yung agreement na yun? Di ba ho, pinakita na natin ng ilang beses. Mr. President, why are you not listening? Hindi, ako nagtatanong lang ako ha. Medyo napupukaw ako ng creativity. Bakit ayaw nyo hong makinig doon sa issue ng panahon pa ho ni Pinoy, meron na hong, tandaan ho natin ha, hindi ho natin sinasabing si Pinoy ang nag-create niyan. Okay? Kaya lang, yun lang yung lumabas na news eh. Na nung panahon ni Pinoy, may sinabi ho si Del Rosario na yung kanyang DFA secretary na may agreement na. Now, I do not know kung kaninong agreement nagsimula yon. Pero meron na agreement na hindi magdadala ng mga construction materials doon sa Ayungin Shoal. Di ba po? So, hindi ko maintindihan bakit ho hindi nyo marinig yun. Meron ho bang nagtatakip ng tenga ninyo para hindi nyo marinig yun? O baka naman talagang you just want to blame PRRD for everything so that you have a reason kung magkaabi-aberya sa issue ng West Philippine Sea. O baka naman dahil
umiiwas kayo, Mr. President, sa iba't ibang issue na ipinupukol sa inyo. Yun ang tanong natin dito di ba po? Ano ho ang dahilan kung bakit kayo po ay ganyan na lang ang sinasabi? Sana ho anuhin natin to. Maintindihan ho natin talaga kung ano hong dahilan kung bakit ho kayo ganyan. Tuloy natin. Pangulong Bongbong Marcos sa nakaraang administrasyon. Kaugnay sa umano'y kasunduan ni Duterte at Chinese President. Ayan daw yung kasunduan na yun Yung mga tanso vlogger, ganyan sila mag-analyze Yo, kita mo? Nagkama yan. May kasunduan. Hindi, totoo. Ganyan yung mga tanso vlogger. Nagkama yan May kasunduan yan. Ganun sila And Xi Jinping ukol sa West Philippine Sea. Sa FOCAC Presidential Forum, sinabi ni Marcos na hanggang ngayon, ang alam lang niya ay may secret agreement. Wala man lang daw makapagsabi sa kanila kung ano ang totoong laman nito. Why, when we in the transition period between the previous administration to this administration, did no one mention a secret agreement? Because there is none. Mr. President, why are you insisting that there is a secret agreement? Nanggaling na po sa inyong bibig paulit-ulit. Walang nagsasabi sa inyo, walang dokumento. So where the F that secret agreement came from? You know where? The very enemy that you are creating. Sino ho yun? China. You are creating this image of China as the enemy, but you are believing them. Bakit po ganon, Mr. President? Ano ho sa propaganda ninyo ang hindi nyo pinaniniwalaan? Kasi propaganda ninyo sa administrasyon ninyo na ang China ay kalaban nating mga Pilipino. Okay, sige. Tanggapin natin yan. Therefore, let's not believe them if there are our enemies. But now you are believing them. How come? Hindi, a simple logic Bakit to? Akala ko ba kalaban natin sila? Bakit to kayo naniniwala sa kanila? Akala ko ba sila ang problema? Sila ang nilalabanan natin. Bakit to kayo naniniwala sa kanila? Sinabi ng paulit-ulit ni Pangulong Duterte that there is no such thing as secret agreement, there's no gentleman's agreement. It came from the very mouth of PRRD. Walang ganon. Bakit ayaw niyong maniwala? Bakit mas naniniwala pa kayo sa mga Chinese? Tuta na ho kayo ng China? Akala ko kasi tuta kayo ng Amerika, pero tuta na rin po ba kayo ng China? Ako, Mr. President, masisira kayo pag makikinig ko kayo sa mga tao sa paligid ninyo. Kasi ipapahamak nyo ang taong bayan, ipapahamak nyo ang Pilipinas kung maniniwala ho kayo sa mga nasa paligid ninyo. Since nanggaling yung issue na yan kay Pangulong Duterte, why don't you just listen to PRRD? Ilang beses niya na hong inulit, ini-insist nyo pa. Ulit-ulit. Ang dami tuloy nagsasabi, binabago nyo lang yung issue para hindi nyo sagutin yung mga akusasyon sa inyo. Di ba ho? Naku po, mahirap po yan, Mr. President. Why was it kept secret? There's no nga Paano ba pa ulit-ulit? Galit na galit to kayo, gigil na gigil po kayo. Wala nga ho Saan ba nyo nakuha yan? Why do you keep secret? Wala nga. Ano ba? Ikaw na nga nagsabi, Mr. President, there should be a document if there is a deal. If there is a kasunduan, there should be a document. Mantakin mo presidente to presidente ng bansa. Wala man lang dokumento. You would not consider that as an agreement if there is no document. Simple logic, yun po yun. Walang dokumento, walang agreement.
Ngayon, kung ano sabihin ng kapwa nating Pilipino o di kaya ibang bansa, lahat yan chismis. Bakit po kayo naniniwala, Mr. President? Binulungan po ba kayo ng mga ensimada vlogger? Yung mga vlogger na inutusan ng suka? Mga dayukyuk na vlogger? Mga dugyot na vlogger? Naku po, wag ko kayo naniniwala doon sa mga dugyot na vlogger na yan. Wala hong mga alam yan. These are very simple questions. Minsan gusto, hindi ito, minsan lang naman, minsan parang gusto kong gawin yun para magmukhang matalino. Yung that's something that we have to realize that everything that the thing that we should do is sandali linawin ko, hindi ko sinasabi nag-i-stutter siya because of something else Minsan kasi kailangan talaga ng ganun para to delay you know when you're making a point and it's just sometimes that you want to collect your thoughts. You will sometimes that now I look like brainy because of that, correct? Mali. Yeah? Pag ganun parang mukhang matalino Actually, marami hong nagogoyo diyan ng mga kababayan natin kasi mga kababayan natin tatanga-tanga Resting space. Alam mo marami sa kababayan natin yung pag nag-English na mukha ng matalino. Totoo, di ba? Hindi ko sinasabi si Pangulong Marcos hindi ko siya sinasabi. Kaya lang marami talaga sa mga Pilipino parang tanga. Yung bilib na bilib pag nag-English. Di ba? Parang wow, mayaman to. Hindi, totoo yan. Naku, pag nag-English, mayaman yan pre, English speaking. Sa totoo lang, ang daming mga Amerikano dyan, squatter Yung nirereklamo, $5, $20, nagrereklamo na kagad. Marami yan. Marami ako nakitang ganyan sa Amerika. Yung English speaking, akala mo galinong, talino, tsaka yayaman. Pero, nagrereklamo sa $5. Ba ako? Mga taga-Amerika, di ba? Tapos pupunta yan dito sa Pilipinas. Akala mo mayaman ng datingan, pero sa totoo lang kulang pa sa paligo yung mga yan. Hindi na naliligo yung mga yan sa totoo. Pagdating sa Pilipinas, akala mo, kasi syempre maputi, tangos ng ilong, di ba? Pumapalo yung ilong pag humangin. Ganun yan Kakaskala mo, ang bango-bango, di ba? Pag tinabihan mo, ano yan? Ba't ganun? Marami rin yan sa Europa. Ganyan mag-English speaking Pero pag kinausap mo, bakit ganun yung logic niya? Bakit ganun yung logic niya? Pero syempre, tayo mga Pilipino, hangang-hanga dyan. Colonial mentality tayo Hangang-hanga tayo dyan. Diba? Alam nyo kung bakit? Panoorin nyo yung Gombursa. Sino dito ang nakapanood ng Gombursa? Sino nakapanood dito ng Gombursa? Sa Netflix yan, meron na ngayon, lumabas na. Alam mo, maganda yung pelikula na yun. Although maraming kritisismo doon na parang pero maganda yung pelikula na yun, yung Gombursa sa Netflix. Napakaganda Alam niyo doon pa lang kitang-kita mo na kaagad yung yung mentality ng mga Pilipino. At that time kasi, 'di ba, before po yun Espanyol pa ang nagahari sa Pilipinas noon. So doon pa tayo bilib na bilib Pagka nagtagalog, Indio. 'Di ba? Pag nagtagalog, wala yan, mga dukha. Pero pag nag-Espanyol, 'di ba? Un poco, mga ganyan-ganyan. Pagka nag-i-Espanyol, yan yung mga alta sa syudad. Yung palang sa lingwahe, it defines kung gaano ka ka-bright. Ganun
Noon pa lang sa kasaysayan na ng Pilipinas, kaya nga 'di ba pag may nag-Espanyol ngayon, feeling natin, pre, Espanyol yan, mayaman yan. Uy, si Raulo, marami squatter dyan. Sino mga taga-Spain dito? Espanyol yan, pre, mga ano yan. Alta sa syudad yan, mga donya yan. Hindi ho, huwag ko kayo maniniwala. Marami ho dyan, Espanyol pero bobo. Kaya nga pansinin ninyo nung sumulat si Burgos, 'di ba? Siya yung sumulat, 'di ba? Tama ba? Oo, basta siya yung sumulat nung unang parang inilabas sa dyaryo. Gulat na gulat sila na meron palang isang matalino na Pilipino, 'di ba? Ganun eh. Pag nag-French din, Pag nag-French mas mukhang social yan, Brad. Yung mga favo. Pero grabe ang amoy ng mga French. Oo, lalong-lalo na dyan sa Italy. Nagpamasahe ako dyan sa Italy. Gusto ko nang matapos yung masahe sa akin. Hindi, walang biro ito. Nagpamasahe ako doon sa hotel. Ang mahal-mahal pa nung bayad sa hotel. Kasi siyempre, yung hotel na ng BMW, 5-star hotel. So hindi ka pwede magpapasok doon. May lang talagang yung sarili nilang spa ang tatawagan mo. Di syempre, sabi ko gusto kong alilain ng mga Italiano. Syempre ganun eh. Yeah? Gusto ko silang alilain. Imasahe nyo ako. Lakas ng loob ni Banat Bayo. Tapos, mahal-mahal ng bayan nun. I think, 100 plus euro ata yun. Sabi ko, sige, magawin ko lang kayong alila. Ano naman tayo, ganun tayo minsan eh. May gusto kong itaguyod ng bansang Pilipinas eh. Gagawin ko silang alila. Masahin nyo ako. Pagkatok ng ganun, sabi sa akin. Medyo matanda na ito, pero siyempre, Italiana yung itsura. Matanda na ho eh. Para linawin ko lang matanda na pero siya lang datingan, siyempre Italiana eh. Pagdagan, walang happy ending. Linawin ko na yung mga malilibog dyan. Walang happy ending, matanda na po. Tsaka hotel spa ito. Pagpasok, sabi ko, what? Siyempre yung nakakailang ba? Parang ako, yung biglang nahiya yung ilong ko. Yung ilong ko na panguna nga, lalo pang napango. Kasi yung ilong niya, parang humihiwa ng dagat eh. Alam mo yung ng pating, ganun kaano yung ilong niya eh. Tapos pagpasok niya ng ganyan, sabi ko, social to. Aalilain kita ngayon. Paghiga ko, tapos nagmasahe na siya. Nung medyo ganun na yung braso niya, naku po! Sabi ko, gusto ko sabihin, hoy, may pang-ahit yan! Sa banyo, pumunta ka, mag-ahit ka! Tapos, iba yung alam mo yung kasi, ganito yan eh. Pag mga Pilipinong mabantot, yung amoy, may amoy adobong sibuyas. Pero pagka Italiano, ang amoy nila, amoy parsley na sibuyas. Parang ganun eh. Di ba? Hayop yan. Eto, nandun na ako, sabi ko, siyempre, ang nasa isip ko, ang mahal ng binayad ko eh. Kung sasabihin ko, tama na, okay na, inaantok na ako, I'm sleepy, get out. Gaganunin ko na sana eh. I'm sleepy, just get out! Get the fuck out! Gaganunin ko sana eh. Kaya siyempre, nahihiya ako. Tsaka siyempre, sabi ko, mahal ng bayad ko dito. Ang mahal ng bayad. Ayun! Alam mo, Brad, tama. Hindi pala, Brad. Lady Lisa, tama ka, amoy pizza. Pizza na may sibuyas. Ganon ang amoy. Oo. Tapos sabi ko nga, doon mo makikita na wala tala sa lingwahe yan eh. Kasi pag nagsalita siya, syala. At feeling ko nga hindi siya Italiana eh. Feeling ko parang siya eh, parang ibang lahi. Na alam mo yung lahing mayaman magsalita. Yung itsura niya parang donya. Alam mo yung donya? Syala na donya.
Parang ganun eh. Tapos nung ginamasahe na ako, talagang literal, alam niyo yung unan? Nakaganon na yung unan sa ilong ko eh. Para talaga hindi ko maamoy. Nung pagkatapos, kesa na ma-relax ako, na-stress ako. May maniwala kayo sa akin, na-stress ako noon pagkatapos. Bakit ganyan ang buhay? O, ano ba topic natin? Masahe, hindi. Ang topic po natin kasi, tayo mga Pilipino, di ba? Meron tayong ganung klaseng mentality na pag nag-English, pag nagsalita ng ibang lengguwahe, di ba? Ganun tayo. Pag Indiano, iba tingin din natin. Mekos-mekos yan, iba amoy niyan. No? Di ba? May ganun tayo eh. Depende. Ang totoo ho, ang utak ng tao, hindi ho yan nakadepende sa lengguwahe niya. Ang utak ng tao, ang kanyang argumento, wala ho yan sa pananalita. Nasa pag-unawa ho yan. Wala ho yan sa lengguwaheng kanya hong binabanggit. Gusto ko lang sabihin. Tuloy. I'm finding a great deal of difficulty finding answers for them. Pero hindi pa direktang masabi ng Pangulo kung may pananagutan si Duterte sa... Nako, hindi pa daw direktang sinabi ng ating Pangulo na may pananagutan si Duterte. Pero, naku po, parang ganyan na rin ang patutunguhan nito. Tas. I cannot see how there could possibly be a legal liability. There is no evidence of any agreement. Sabi niya, paano nga naman daw magkakaroon ng liability o pananagutan etong si Pangulong Duterte, wala nga documents. Yun naman pala, Mr. President eh. Yun naman po pala, Mr. President. So move on na po tayo dyan. Wala nga dokumento eh. Tapos sinabi na nung mama, walang secret agreement, walang gentleman's agreement. Maniwala na lang kayo daw kasi kayo nagpapaniwala kung kani-kanino. Should there be such a secret agreement, I am now rescinding it. Iginiit naman ng Pangulo na walang pinatatamaan ang katatapos lang na Trilateral Leader Summit niya kasama sina US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida. Ipinaliwanag din ni Marcos na pwede lamang gamitin ang Mutual Defense Treaty ng Pilipinas at Amerika kung magkaroon ng casualty na Pinoy sa pagbabantay ng ating teritoryo. Follow-up. So the treaty be invoked against also the patrol vessels or the maritime militias rather than the military? Well, as long as they have actually caused casualties and has killed the servicemen, then that whatever their designations are, whether they're merchant marine or coast guard or actual gray vessels or navy vessels, it does not matter. That is an attack on the Philippines by a foreign power. Sa issue naman ng International Criminal Court, sinabi ni Marcos na hindi kikilalanin ng bansa ang posibleng arrest warrant nito kay Duterte. Giit niya, walang jurisdiksyon ng ICC sa Pilipinas. Will the Philippine government hand them over if the ICC... We don't recognize the warrant that they will send to us. So that's a no? That's a no. Sa isang prayer rally... Yun naman part na yun, nakakatuwa yun. Ha? Nakakatuwa yun. At least sinabi niyang derechuhan na. Oh, hindi, in fairness naman I like yung sagot niyang yung part na yun. As in, hindi siya nag-stutter, hindi siya nagdalawang isip. Sagot niya kagad, no? We will not recognize that. Paano daw kasi pag may nagbigay ng warrant from ICC, we will not recognize that. Yun ang gusto ko doon. Yun, panalo yun. Palakpakan naman natin siya doon sa bagay na yun. Palakpakan. Di ba ho? Maganda naman po yun. Maganda ho yun. Davao nitong linggo, nagpaulan na naman ng batikos kay Marcos si Duterte at kanyang mga kaalyado. Kaya ang tanong, apektado na ba ang relasyon ni PBBM kay VP Sara? It's complicated. Naku po, yung mga ganyan. Yung mga ganyan. Sino-sino ba yung mga sa Facebook pag naglagay ng status complicated? Hindi, ako nagtatanong lang ha. Malikot lang yung isip ko. Sino ba yung mga naglalagay ng mga sa Facebook nila na complicated? Di ba? Sino yon? Pag Facebook. Sila ho yung may mga jowang merong Di ba? Bakit gayon? Alam mo, basa ko dito ito eh.
Ako naman, naniniwala ako na etong tao na to, eto sabi ko nga sa inyo, paulit-ulit yung sinasabi sa inyo. Etong tao na to, if you would follow the pronouncement of PRRD, etong tao na to is, nandun sa area na hindi siya yung bumabanat. Si PBBM. At sigurado ako na-appreciate naman niya yung ni Sara Duterte sa kanya. Kaya lang, complicated. Alam niyo na. Malamang sa malamang, may nagagalit. Kaya nga, complicated. Tingnan mo yung smile ni Presidente, Ayan, ang smile ng mga takusa. Tama ba ako? Ay nako, sabi nito, banal ba ayon kay BP Sara manggagamit? Hindi, sandali Ako tanong ko lang kasi nakita ko yung video na yan, yung tungkol sa mangga-mangga na yan. Yan ba latest? Ako nagtatanong lang ako yan ba ay latest o matagal na yan? Kasi hindi ko alam hindi ako, itong weekend po kasi, medyo busy po talaga ako, kaya hindi rin ako nakapunta ng Davao. Nagpunta po ako ng Japan nung Sabado, tapos nung Sunday pala, Saturday nagpunta lang ako sa show, Sunday nagpunta po akong Japan, kahapon umuwi na ako. Latest yun. Sigurado kayo in-upload yun ni BP Sara Duterte na latest? Ayoko ng chismis dyan Huwag nyo akong chismisan. Pag yan chismis, yari kayo sa akin bukas. Maniwala ko sa'yo, bablock ko kay lahat. Sa mga moderator natin, latest ba yan? Oy, Roy Banares! Hello, kamusta ka na? Musta ka na rin? Kamusta na kaibigan natin dyan, chismosa? Roy, kamusta na kaibigan mong chismosa, Di pa ba nahuhuli yan? Ay nako, Roy Banares punta kami dyan uli sa kailan ba? November. Punta tayo dyan. It's complicated. Pero kinausap na rin naman daw niya si VP Sara tungkol sa nangyayaring bangayan. Are you all right? You're in the middle of all of this. And she says, no, I'll just work. Don't worry about it. I'll just work and work and work. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Ayun, sabi naman daw ni BP Sara, work lang siya. Work. Alam niyo yung kanta na yun? Work. Ay, nako. Anyway, tuloy. Ito pa ha.